buhay. Pagkalipas naman ng ilang araw ay may mapapansin tayong isang malakas na pagsabog sa loob ng kagubatan. Kung saan makikita natin dito ang pag-usok ng kamao ng isang tao dahil sa kanyang ginawang malakas na pagsuntok. Ito ay ang ating bida na si Setsu kung saan natanong niya kung ito ba ay handa na ngayon. Na sinagot naman ni Leonel na hindi niya maisip na ito ay nagawa niyang ma-master ng 1 linggo lamang, kung saan napaisip naman siya na ito ay kanyang nagawang na-master ng 2 taon. Dagdag pa nito habang makikita natin ang naging pinsala sa ginawang pagsuntok ni Setsu, na siya ngayon ay nakapasa at dito nagtatapos ang kanyang pagturo sa Comet Feast o di kaya ang spell ni Setsu na Charge Bullet. Kaya habang angat-angat ni Setsu ang kanyang kamao, siya ay napangiti naman dahil dito. Pumunta naman tayo sa Koloseo, kung saan maririnig natin ang paghihiyawan ng mga nanunood. Ito ay dahil ito ay ang simula ng pinakahinihintay ng lahat na huling laban sa exchange match ng Akademya ng Elmridge. Kung saan pinakilala ng nag-aanunsyo ang unang kalahok na galing sa departamento ng Summoning Magic na si Carol. At ang kanyang kalaban naman na ginulat ang torneyong ito ay walang iba kundi ang ating bida galing sa departamento ng Close Combat Magic na si Setsu. Dahil sa kanilang paghaharap, natanong ng isang estudyante sa kanyang mga kaibigan kung sino sa tingin nila ang mananalo. Na sinagot naman ng matabang lalaki na ito ay ang kinatawan ng Summoning Magic dahil siya ay nang ibabaw sa lahat ng kanyang laban. Ngunit kinikilig namang nasabi ng babaeng estudyante na ang kinatawan ng Close Combat Magic ay malakas din, at pagkatapos niyang makita ang kanyang huling laban ay sumusuporta na siya ngayon sa kanya. Makikita naman natin ang 3 bata na kanilang sinagip na masayang nag-cheer kay Setsu. At para naman sa naging entablado nila ngayon sa gitna ng Koloseo, ito ay naging tinatawag na Goddess Ruins. Dahil naman sa naging antisipasyon sa tindi ng magiging laban ng dalawa, mayroong formation magician ang gumawa ng malakas na barrier sa paligid ng entablado. Kaya natutuwa namang nasabi ni Leila na sa wakas ito ay isa ng magiging pantay na laban, na sinagot naman ni Leonel na hindi sila nakakasigurado dito. Bigla namang napalingon si Setsu sa kanyang tabi, kung saan tiningnan nito ang nakaupong headmaster at napaisip na dapat nitong tuparin ang kanyang pinangako na ituturo sa kanya ang ikalawa nitong uri ng mahika kung siya man ay manalo. Habang makikita naman natin ang headmaster na nakapokus lang sa magiging duelo, bigla namang nasabi ni Carol na mukhang naghanda ng mabuti si Setsu sa kanilang laban. Agad naman itong ipinalabas ang kanyang familiar na ngayon ay naghuhugis na isang bola at nasabi na ibigay nila ang kanilang lahat sa laban na ito. Kaya agad din na nagsabi ang nag-aanunsyo na ang pinakahinihintay na final round ay magsimula. Dahil dito ay agad namang naghanda ang dalawa sa kanilang kinatatayuan, kung saan pagkatapos ay agad-agad na ipinalabas ni Carol ang kanyang alagang Fenrir. Agad naman itong tumitig kay Setsu, na agad ding umagaw sa kanyang atensyon. Ito ay dahil agad na nagpalabas ng pag-atake sa kanya ang Fenrir subalit nagawa niya naman ito na agad ding maiwasan sa pamamagitan ng pagtalon nito palayo. Napaisip naman si Setsu na ang freezing attack nito ay may parehong katangian ng isang blizzard. Dahil naman sa naging reaksyon ni Setsu, may tuwa namang napasabi si Carol na siya ay tunay ngang mabilis. Subalit dagdag pa nito habang nagpapalabas ang kanyang Fenrir ng maraming pag-atake. Na kung ibababa niya ang kanyang depensa, ito ay kanyang pagsisisihan. Bigla naman itong ginamit ang kanyang mas pinalakas ng 10 beses na physical boost, na siyang naging dahilan ng napakabilis nitong pagsugod habang umiiwas sa mga pag-atake ni Carol. At nang siya ay makalapit kay Carol ay agad naman siyang tumalo ng napakataas at agad na ipinalabas ang kanyang mana blade. Kung saan agad niya itong ginamit para mahiwa ang alagang Fenrir ni Carol. Kaya natutuwang nasabi ni Leila na ito ay gumana. Subalit sinabihan lang siya ni Leonel na hindi siya nakakasigurado dito dahil ang mga familiar ay gawa lang naman sa mana kaya magagawa nitong agad na mapagaling ang kanyang sugat. Na naging totoo naman dahil agad na ginamit ni Carol ang kanyang mana para maibalik sa dati ang kanyang alaga. Kaya agad namang napaatras si Setsu sa kanilang dalawa. Nasabi naman ni Carol na si Setsu ay hindi masama, at agad nitong iniangat ang kanyang kamay kasabay ng pagtahol ng lobo na nagpalabas ng malakas at maginaw na hangin sa buong paligid. Makikita naman natin ang biglang pagyayelo ng kinaroroonan ni Setsu, kaya nababahala niyang natanong habang hawak-hawak ang kanyang sandata kung paano itong nangyari.
Ito ay dahil nagawa ni Carol at ang kanyang familiar na magawa sa yelo ang buong entablado. Kaya naisip niya na marahil ito ay dahil sa ginaw na hindi makalabas dahil sa ginawang barrier. Makikita naman natin ang misteryosong lalaki na napasabi na sa nagyayelong lugar, ang mga pag-atake ng Fenrir ay magiging mas malakas. At habang patuloy na nagliliyab ang mga mata nito, natanong niya kung ano kaya ang gagawin ngayon ni Setsu. Kaya bumalik naman tayo kay Setsu habang siya ay napapaisip na ang normal na mga pag-atake ay hindi gagana sa kalaban niyang familiar at kung mas lalo pang tatagal ang laban ay paniguradong siya ay matatalo. Nang bigla na lang na muling nagpalabas ang Fenrir ng isa pang pag-atake, kaya napaisip si Setsu na pupusta siya ngayon sa kanyang spell na Charge Bullet. Subalit nang siya naman ay makalapag sa lupa ay agad nitong ipinalabas ang kanyang Mana Blade. Ngunit dahil kaagad pa siyang inatake ng Fenrir ay muli siyang umiwas muna. Dahil sa pangyayari, nasabi naman ng isang batang lalaking nanunood na mukhang ang kinatawan ng Departamento ng Melee Magic ay hindi umaatake at dinidepensahan lang ang kanyang sarili. Nasabi naman ng katabi niyang lalaki na mukhang hindi niya talaga makakaya ang isang summoning magician. Habang makikita naman natin ang labis na pag-aalala ng mga nanunood na bata. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Leonel sa kanyang napansin. Kaya napatanong si Layla kung ano ang problema, na agad lang sinagot ng may ngiti ni Leonel na ito ay wala. Naisip naman ito na ang Charge Bullet ay magagamit mo lang pagkatapos mong makapag-ipon ng mana, kaya ito ay isang mahirap na teknik para gamitin sa isang harapan na labanan. Subalit dahil maayos ang pagkontrol ni Setsu ng kanyang mana ay nagagawa nitong makapag-ipon ng mana habang patuloy na nakikipaglaban. Kaya naisip ni Leonel na ito ay isang bagay na hindi madaling magawa. Habang patuloy ang kanilang pakikipaglaban, napaisip naman si Carol na hindi niya alam ang nakatagong baraha ni Setsu kaya hindi siya pwedeng tumayo na lamang at manood. Kaya habang nakasakay siya sa kanyang Fenrir ay agad naman itong iniangat ang kanyang kamay at mayroong bigla na lang ipinalabas na isa pang familiar na malaking ibon na tinatawag niyang Garuda. Dahil naman sa pagpapalabas nito ng higit pa sa isang familiar, labis ang naging pagkabigla ni Drago. Habang may ngiti namang napasabi si Leonel na napakahusay ng talento nito. Di kalaunan ay agad naman si Setsu na sabay na sinugod ng mga familiar ni Carol, na siya namang naglikha ng isang malaking usok sa oras na ang mga ito ay makalapit sa kanya sa gitna ng entablado. At dahil sa pag-aalala, nababahala namang napasigaw si Layla ng kanyang pangalan. Subalit makikita natin ang pagsiko ni Setsu sa ibon, at ang kanya ding pagsuntok na ginawa papunta sa Fenrir. Na siya namang mabilis na ikinatalsik pabalik ng dalawang malalakas na mga familiar dahil sa ginawa nitong pag-counter gamit ng kanyang dalawang kamay na napapalibutan ng mana. Habang angat-angat naman ni Setsu ang kanyang mga kamay, nasabi nito na alam niya na gagamitin ni Carol ang kanyang nakatagong baraha sa oras na ito. Na hindi naman mapaniwalaan ni Carol dahil nagawa din nitong maharang ang kanyang ginawang mga pag-atake gamit ng kanyang mga alaga. Makikita naman natin ang agad na pagtipon ni Setsu ng mana sa kanyang kamao, kung saan siya ay napasabi sa mga halimaw na ito ay kanilang kunin. Nang bigla na lang iniangat ng misteryosong lalaki ang kanyang nagliliwanag na kamay at napasabi na hindi niya pwedeng hayaan si Setsu na magamit itong muli. Bigla naman itong pinitik ang kanyang daliri, na siyang naging dahilan ng agad na pagkuryente at pagliwanag ng simbolo na nakaukit sa likod ng leeg ni Carol. Kung saan siya ay napasigaw naman sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. At dahil ito ay napansin ni Setsu ay agad siyang lumapit kay Carol sa pag-aalala, nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa labis na pagkabahala. Ito ay dahil ang mana na kanyang nararamdaman ay ang mana ng Diyos ng kamatayan na si Vidrak. Habang nagpapatuloy naman ang mga pangyayari kung saan naaapektuhan si Carol at ang kanyang mga familiar dahil sa biglang pagliliwanag ng simbolo. Nababahala namang naisip ni Setsu na ito ay paniguradong mahika ng Diyos ng kamatayan, kaya natanong nito kung papaano itong naging posible. Makikita naman natin ang labis na panginginig ni Carol dahil sa kanyang kakaibang nararamdaman, nang bigla na lang nitong iniangat ang kanyang kamay at nagpalabas ng kulay lilang mahika sa paligid. Na siya namang nagpalabas ng isang dambuhalang halimaw na mayroong maraming ulo at mga kamay na mayroong mga sandata. Kasunod nito ay ang Cerberus na may 3 ulo, isang parang kunehong halimaw at isang malaking kabayo na mayroong malalaki at mahahabang sungay. Dahil sa nagaganap, natutuwa namang nasabi ng nanunood na lalaki na ito ay mahusay, habang natanong naman ng isang lalaki kung ilang familiar kaya ang naipalabas nito.
Nang bigla na lang napahampas si Leonel sa kanyang mukha at napasabi na malinaw na hindi ito ang mahika ni Carol. Kaya pasigaw niyang sinabi na ihinto nila ang laban at kaagad nilang alisin ang barrier ngayon din. At natanong nito kung ano ang ginagawa ng Formation Magician. Lumipat naman tayo sa isang pasilyo habang makikita natin ang misteryosong lalaki na patuloy na nanonood sa laban, nang bigla na lang nitong nasabi na isa lang ang tao na makakagawa ng barrier at ang makakaalis nito. Dagdag pa nito habang may ngiti sa kanyang mukha na tinitingnan ng lalaki na nasa kanyang tabi na mukhang ang lahat ay hinahanap na siya. Kung saan makikita natin ang Formation Magician na mayroon na ding simbolo sa kanyang leeg at wala na sa kanyang sarili. Pumunta naman tayo pabalik sa Koloseo habang patuloy na inaatake si Setsu ng mga halimaw na bahagya niya namang naiiwasan. At habang siya ay nagpapatuloy sa pag-iwas sa mga pag-atake ng mga ito, nababahala niyang naisip na ang taong responsable sa mahikang ito ay marahil nasa paligid lang, kaya gagamitin nito ang kanyang mana detection para matukoy nito ang pinagmumula ng masamang mahika. Ngunit agad namang ginalaw ng misteryosong lalaki ang kanyang daliri habang nagsasabi na si Setsu ay dapat mag-focus lang ng kanyang atensyon sa kanyang kasalukuyang laban. Kung saan dahil dito ay agad siyang sinugod ng alagang ibon ni Carol na Garuda. Na siya namang nagawa siyang maatake kaya siya ay nauntog sa isang malaking bato na haligi. Na agad namang nabasag at tumalsik ang kanyang mga dugo dahil sa napakalakas ng pagkakabangga nito. Kasunod nito ay ang kanyang pagtilapon at pag-slide sa nagyayelong lupain, na siyang labis namang ikinabahala ni Leila kaya siya ay muling napasigaw ng kanyang pangalan. Ngunit makikita naman natin ang agad na pagtayo ni Setsu habang ginagamitan ang kanyang sugatang kamay ng kanyang mana. Kaya napangiti naman ang misteryosong lalaki. At may tuwa naman itong nasabi na kahit siya ay hindi mahahanap ni Setsu sa gitna ng ganitong kaguluhan, at dahil sa kanyang kasalukuyang kondisyon ay wala siyang may magagawa. Dahil sa mga nangyayari, nababahala namang napaisip si Leonel na ito ay hindi mabuti dahil hindi lang nawalang sapat na oras si Setsu na makapagpalabas ng isa pang charge bullet. Ito ay dahil si Carol ay nasa kanyang pisikal na limitasyon na din. At kung hindi siya nila kaagad na masasagip ay mawawala siya sa pagkontrol ng kanyang mana at ang kanyang buhay ay magiging nasa panganib. Habang nagpapatuloy naman sa pakikipaglaban si Setsu sa mga halimaw, pilit namang sinabi ni Carol na si Setsu ay umalis na dito ngayon din. Kaya habang gumagalaw ng mabilis sa paligid si Setsu ay nasambit niya ang pangalan ni Carol at napaisip siya na tulad ng kanyang iniisip, mayroon ngang kumokontrol sa kanya. May makikita naman tayong pagpatak ng luha, kung saan ito ay tumulo sa kanyang alagang Fenrir. Dagdag pa ni Carol habang umiiyak, na si Setsu ay tumakbo bago pa man siya patayin ng mga nilalang na ito. Na makikita naman natin ang kanilang lahat na sabay-sabay na pagsugod papunta kay Setsu. Ngunit bago pa man ang mga ito maabot si Setsu ay agad siyang tumalon ng napakabilis. Kung saan nagawa nitong makarating sa harap ng isang maliit na halimaw na kuneho. Na agad naman niyang hinampas ng napakalakas papunta sa lupa gamit ng kanyang kamay na napapalibutan ng aura. Agad naman siyang sinugod ng dambuhalang kabayo, ngunit agad din itong inihanda ang kanyang mga kamay. Kung saan nang maabot siya ng mga sungay nito ay nagawa niya itong mapigil. At gamit ng kanyang buong lakas ay agad niyang binuhat ang dambuhalang halimaw, kung saan habang sumusugod papunta sa kanya ang iba pang mga halimaw. Buong lakas siyang napasigaw at agad na itinapon itong dambuhalang kabayo papunta sa kanila. Makikita naman natin ang headmaster na patuloy pa ring nanunood sa nagaganap, habang mayroon namang mabilis na tumatakbo sa hagdan. Ito ay si Leonel na nagmamadaling tumatakbo habang napapaisip na kinakailangan nitong agad na mahanap ang magician na gumawa ng barrier dahil ang buhay ni Setsu ay nasa panganib na din sa puntong ito. Agad naman siyang napatingala, kung saan napasabi siya sa kanyang isipan na si Setsu ay patuloy lang na kumapit. Bumalik naman tayo kay Setsu habang siya ay napupuno ng mga sugat at dugo sa kanyang buong katawan. Nang bigla na lang sumulpot ang maliit na halimaw sa kanyang likuran habang nagliliwanag ang bato sa kanyang ulo, na labis namang ikinabahala ni Setsu nang ito ay kanyang mapansin. Ang nagliliwanag namang bato sa ulo ng halimaw ay bigla na lang naging isang matalim at mahabang bagay na agad na tumusok sa isang paa ni Setsu. Kaya makikita natin ang biglang pag-iba ng kanyang reaksyon sa kanyang mata dahil sa nararamdaman nitong sakit. Ang pangyayaring ito ay hindi naman mapaniwalaan ni Leila kaya siya ay napatakip na lang ng kanyang bibig. Nanlaki naman ang mga mata ng ibang mga estudyante dahil sa kanilang nasilayan, kaya napasabi ang mga ito na ito ay sumosobra.
At dahil sa nakuhang pinsala ni Setsu, siya ay nawala sa kanyang pagkakabalanse at napatumba sa lupa kaya napasabi ang misteryosong lalaki na ito na ang kanyang katapusan. Kung saan kasunod nito ay ang kanyang pagturo ng kanyang daliri pababa habang nagsasabi na ngayon ay kanila na itong tapusin. Na siyang nag-utos naman sa lahat ng mga halimaw na nasa loob ng entablado para agad na sumugod papunta sa sugatan at natutumbang si Setsu. Kaya nang maabot siya ng Fenrir ni Carol ay agad nitong binuksan ang kanyang malaking bibig para siya ay kanyang agad nakagatin. Na kanya namang nagawang makagat ang isang kamay ni Setsu, at kasunod pa nito ay ang kanyang pagmuya dito. Kaya napasigaw naman si Setsu ng buong lakas habang tumatalsik ang kanyang mga dugo dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Subalit bumalik muna tayo sa tagpo kung saan natanong ni Leonel sa mga estudyante kung ano sa tingin ng mga ito ang pinaka-importanteng bagay para sa melee magic. Na sinagot naman ni Drago na ang kapangyarihan para matalo ang mga kalaban gamit lamang ng isang pag-atake. Habang natanong naman ni Setsu kung ito ba ay ang paglapit sa kalaban nang mayroon lamang natatamong maliit na pinsala. Subalit habang nagsisigarilyo, nasabi ni Leonel na ang importanteng bagay ay, nang bigla na lang nitong inangat ang kanyang kamao at may ngiting nasabi na ang pinaka-importanteng bagay ay ang hindi pagpapaapekto sa iyong sarili kahit na ano paman ang matanggap mong pinsala, at ang pagpapanatili mong malakas at pagiging nakapokus para maipalabas ang iyong huling pag-atake. Kaya habang napapatingin si Setsu, dagdag pa ni Leonel na ngayon ay sisimulan nila ang kanilang pag-eensayo sa pagdepensa laban sa mga malalakas na atake. Kaya bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang kagat-kagat ng Fenrir ang kaliwang kamay ni Setsu. Kung saan bigla na lang nitong iniangat ang kanyang kanang kamay. At bigla na lang nitong nasabi na ang kanyang pagdedepensa ay matagumpay. Kaya agad nitong nilagyan ang kanyang isang kamay ng napakalakas na mana. Na siya namang kanyang muling iniangat habang ito ay nagpapalabas ng kumukuryenteng mga ora sa paligid. Nagugulat namang naisip ng misteryosong lalaki na ang braso nito ay paniguradong nasira, kaya natanong nito kung ito ba ay kanyang sinadya para makapag-ipon ng mana. Kung saan habang patuloy na iniipon ni Setsu ang malaking mana sa kanyang isang kamao, naisip niya na ang mga halimaw ay hindi na makontrol. Kaya kung magpapakita siya ng maliit na kahinaan gaya nito ay siguradong lalapit ang mga ito sa kanya para atakihin ang kanilang biktima. Makikita naman natin ang panlalaki ng mga mata ni Layla at Drago sa kanilang nakikita at sa labis na pag-aalala. Habang makikita naman natin si Setsu na napapasigaw ng napakalakas habang patuloy na angat-angat ang kanyang kamao. Nagsasabi na tatapusin niya ang laban na ito gamit ng isang pagsuntok. Kung saan napuno ang paligid ng kulay asul na liwanag dahil sa agad na pagpapalabas niya ng napakalakas niyang spell na charge bullet. Na siya namang naging dahilan ng pagsabog ng ulo ng Fenrir at pagtalsik ni Carol sa kanyang likod sa oras ng ito ay kanyang matamaan. Makikita din natin dito ang paglabas ng malaking kulay asul na aura dahil sa pagpapatuloy ng pag-atake nito, na siyang agad din na bumutas sa lahat ng mga sumusugod na halimaw na kanyang nadaanan.